Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako po, etong matinding revelasyon po mga kabida, no? Dito sa pag-uusap po ni Attorney Rowena Guanzon at Professor Malutikia, no? Mga kabida, sa isang programa po ng Net25. Okay, i-courtesy lang po natin to, ano? Sa programang Saganang Mamamayan po, ano? Kung saan po ay inilabas po ito kahapon, February 26, 2026 po, ano, mga kabida. Pinag-usapan po nila itong attitude po ngayon patungkol po sa impeachment complaints, ano, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi po ni Attorney Guanzon, batay po sa kanyang sources, tila malamig daw itong mga mababatas daw, ano, mga kabida. At kumbaga ayaw ho nilang kumampi dun ho sa matatalo. At sinisiguro po nila na ang kanilang kakampihan po yung siguradong mananalo. Kasi takot daw sila sa resback, ano, mga kabida. Samantalang ito naman pong si Professor Malu, okay, ayon po sa kanyang sources, ito pong si Jervil Ruistro po, ang chairperson po mga kabida ng Committee on Justice dyan po sa House, na nagtatakil po ngayon, ano, dito ho sa 4 na mga impeachment complaints laban ho sa Vice Presidente, ay hindi na raw pinapansin ng kanyang mga miyembro diyan sa kanyang komite. Anong ibig sabihin po dito, ano? Talagang malulusaw na ba itong impeachment complaints against the Vice President, ano? Mga kabida? Eto, pakinggan muna natin to, ano? Itong short lang po ito, ano? Talakayan po, mga kabida, between Attorney Rowena Guanzon and Professor Malutikia. Narito po. Alam mo, yung mga congressman, they're political animals, Yes. ha? So, syempre, hindi naman sila kakampi doon sa alam nilang matatalo. Syempre, gusto nilang kumampi doon sa posibleng mas mananalo. Oo. Kaya, ito pong impeachment ngayon, Prof. Malu, ay may narinig ako na mga nag-uusap daw mga congressman na ayaw na nilang pumirma. Kasi baka daw marisbakan sila. Oo. Tama sa yan. eleksyon. Kasi presidential ito eh. Tama yan, Attorney Bing, no? Nakita naman natin na tinitingnan kung kakayanin yung 1/3 na direct sa Senado. Last Wednesday, refer sa committee. Ayun. So, dun pa lang, unang victory yon ng mga sumusuporta kay VP Sara kasi hindi natuloy kaagad sa Oo, Senado. unlike before. Unlike before. Oo. Pero ang balita ko, talaga daw kukuyugin siya for 2 months, talagang i-demolish siya sa House of Representatives bago mailagay sa Senado. Pag nagtanong-tanong ka sa mga kaibigan natin doon, tahimik sila, ayaw magsalita. Pero, ang body language, parang nahihirapan magkaroon ng quorum. Alam naman natin yan, pag walang quorum, mahirap, no? Hide and seek. Oo, tapos kahapon may nagsabi sa akin na hindi na daw medyo pinapansin ang chairman ng Committee on Justice Si Luistro. ng mga members. So, hindi ko alam kung yan ay pangitain of the things to come. Kasi kung titingnan mo yung impeachment charges ng 1 to 3, almost the same eh. Yung 4th lang ang naiiba. At ang balita ko yan ay upon the instigation of Speaker Martin Romualdez. Ayun. Malinaw po. Okay? Meron pong, kumbaga, uncertainty dyan po sa House of Representatives, ano? Kung talagang itutuloy ba itong impeachment complaints, ano? Laban ho kay Vice President Sara Duterte o hindi. Kasi po, gaya ng sinabi po, ano, ni na Attorney Rowena Guanzon at Professor Malo, tila malamig raw itong mga mababatas po ngayon, ano, mga kabida. In fact, dito ho sa statement po ni Attorney Guanzon, babasahin ko lang po, ano. Alam mo, ang mga congressman, they are political animals. Hindi naman sila kakampi doon ho sa alam nilang matatalo. Siyempre, gusto nilang kumampi doon sa posibleng mas mananalo. Ito pong impeachment ngayon, Professor Malu, may narinig ako na ang mga nag-uusap daw, mga congressman na ayaw na nilang pumirma. Baka daw mareresbakan sila. Ganun. Dito naman po sa sinabi po ni Professor Malu, ano, mga kabida, titingnan kung kakayanin yung
kakayanin yung 1/3 na direct sa Senado. Last Wednesday, ni-refer sa committee, doon pa lang, unang victory na yan ng mga sumusuporta kay VP Sara kasi hindi natuloy kaagad sa Senado. Unlike before, pero ang balita ko, talaga daw, kukuyugin siya for 2 months. Ano? So meaning, iper-persecute sa mga kabida, no? For 2 months. Ito kung si Vice President Sara Duterte, bago po ihahain po sa Senado po, ano, mga kabida, ano? Talagang i-demolish siya sa House of Representatives. Kapag nagtanong-tanong ka sa mga kaibigan natin doon, tahimik sila, ayaw magsalita. Pero ang body language parang nahihirapang magkaroon ng quorum, ano? At kahapon, may nagsabi sa akin na hindi na raw pinapansin itong chairman ng Committee on Justice ng mga miyembro. Patay kang bata ka. Paano na yan? Malulusaw na ba ito hong impeachment complaints dyan po sa House of Representatives, ano? Mga kabida, ano? Mahalata mo naman talaga yan, ano? Dahil may mga indikasyon eh. Unang-una po, yung hindi po nakuha kagad mga kabida yung magic number po dyan po sa House of Representatives, ano? Para po may shortcut po makabida yung proseso. Okay, instead na itatakil po dyan sa Committee on Justice, kung nakuha po nila yung 105 ata o 106 na mga signatures, ano, ng mga kongresista, diretso na sana yon, ano, sa Senate. Pero hindi po nangyari yon, mga kabida. Okay, kaya ang nangyari, dumiretso dun ho sa Committee on Justice. Ano ang indikasyon dyan? Ang indikasyon po, mga kabida, nahihirapan po silang kumala po, ano, ng mga signature. Kasi gaya ng sinabi po ni Atty. Rowena Guanzon, nag-aalanganin daw ito hong mga mambabatas ngayon, mga kabida. Lalong-lalo na po, naghayag na po ito hong si Vice President Sara Duterte po, ano, na tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Diba? Kung ikaw mambabatas ka, alam mo na siguradong mananalo yan, tapos kakalabanin mo, okay? Anong mangyayari po sa iyo pagdating ho ng panahon na siya po ay uupo bilang Pangulo po ng Pilipinas, di ba? So ngayon pa lang, mag-aalangan ka talaga, no? Oh. Yung ginawa pa lang, ano, ng National Unity Party, isang indikasyon po yon, mga kabida, no? Na talagang na may posibilidad po, ano, na magkawatak-watak ito kung super majority dyan ngayon, ano, sa House of Representatives, ano po, mga kabida. Diba? Yung National Unity Party pa lang, nasa more than 40 congressman yan, ano, yung mga miyembro po nila. Oh, diba? Naghayag po sila, mga kabida, ng kawalan ng interest dito ho sa pag-suporta, ano, sa impeachment po laban ho kay Vice President Sara Duterte. Ang kanila hong idinahilan po dito, wala hong bagong ebidensya daw, ano, mga kabida. Okay? Ngayon, ang tanong, sino po ang susunod po sa kanila? Itong sinabi po ni Atty. Guanzon, malutikiya po, mga kabida, na behavior po ng mga mababatas, indikasyon po yan na talagang papunta na po doon ho sa paglusaw po ito hong impeachment complaints laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabidan po. Okay? Siguro ang nagsusulong lang po dyan is itong mga hardcore talaga, no? Hardcore na pro-administration congressmen, ano? Mga kabidan po. Yung mga kalyado talaga ni dating House Speaker Martin Romualdez. Yung pang-apat po na impeachment complaint, ang nagsampa po doon, ano? Mga kabida, isang opisyal po ng Lakas CMD. Okay? Nakapartido po ni House Speaker Martin Romualdez po, ano? Mga kabida, imposible pong hindi po alam po ni Speaker Romualdez, mga kabida, yung complaint na yon, ano? Okay? Siguro bago po isinampa po yung complaint, baka kinonsulta po, ano? Ito kung si dating House Speaker Martin Romualdez po dito. Diba? And since natuloy po yung pagsampa, posibleng may basbas po, ano? Makabida, ano po? Diba? Pero as to the numbers, kung kakayanin ba ang pag-elevate po ng impeachment complaints papuntang Senado,
very questionable pa yan ngayon. Okay? Dahil, yun nga tila malamig daw itong mga mambabatas ngayon, mga kabida, sa posibilidad na suportahan po nila itong impeachment complaint against the Vice President, So, abangan po natin to, kung hanggang saan yung mga pagdinig po ng House Committee on Justice. Kasi bago po mapunta dyan sa plenary, mga kabida, pagbubutuhan yan ng mga miyembro po dyan po sa House Committee on Justice po, itong impeachment complaints against the Vice President po, mga kabida. At dyan po natin malalaman kung talaga bang malulusaw na ba itong impeachment complaint pagdating ho sa last day po ng hearing ng Committee on Justice. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.